Kausapin natin uli si NBI Director Jaime Santiago. Ayan. Director Santiago, magandang umaga po. Igan at Connie po uli. Magandang umaga po sa inyo. Ay, Director. Ayan. Si Director. Baka hindi pa niya alam na live na siya. Hello, good morning po sa inyo. Director, Igan at Connie, good morning po. Good morning, sir. Good morning, Igan. Ma'am, good morning po sa inyo at sa mga nakikinig sa atin. Alam nyo, sa GMA, may mga kami, Team Panata, labanan ng fake news dito, kaya hindi kayo mananawa lagi kayong tawagan. 20 vloggers ang inibigay nyong, alam nyo, Director, nakarating na ba sa inyo na may troll farm? Meron taga-kumpas dyan para mag-text blast. Kaya iisa po ang direksyon ng iba't ibang mga vlogger, yung iba mong vlogger, fake account. Pero iisa yung mensahe po nila, Director? Yes po, napapansin po namin yan at yan po ang masusi naming iniimbestigahan ngayon, tinitignan namin kasi napansin na nga namin na iisa ang tema nila para bang may nagdidirect, may nagkukumpas kung anong ilalabas. Ganun po. Sir, nagkaroon ho ng hearing yung TRICOM no sa Kamara. Kamusta ho? May mga nakuha ba tayong bagong mga pwedeng maimbestigahan at maisama pa siguro sa inyo pong listahan na 20? Sila ba'y nasa listahan yun? Oo. Meron po kaming listahan na hindi lalampas sa 20. More or less, 20. Minomonitor po namin yun. Hindi lang ngayon. Noon pa man ay minomonitor na namin yan. Ngayon nga lang, masyadong lumalala at na lilito na ang ating mamamayan. Kaya nagte-take na kami ng serious step na paano namin masawata itong mga bagay na ito. Pero after nung hearing, pag tinignan nyo uli yung kanilang mga account, parang hindi naman po nagbago kahit tumingi sila ng sorry, di ba, dun sa Kamara. Alam niyo po, binabalanse ako bilang dating hukom, binabalanse ko po yung karapatan ng tao sa pamamahayag, freedom of speech, freedom of expression. Inaano ko po yan, nare-respeto po namin yan. At ang aking mga agents dito ay guided ng ganyang karapatan, constitutional right ng ating mamamayan. Ang hinahabol po namin ay yung mga lumalampas na abuso sa parameter, libelous ng sinasabi nila, mali ang sinasabi nila, illegal use of publication, ika nga, under Article 154 ng ating revised penal code. Pwede rin po na unjust vexation, sir. Nang-iinta na lang. Unjust vexation yan. Lahat po yung anggulo na yan ay tinitignan namin. Pero lagi kong ini-emphasize, sir, nire-respeto natin ang freedom of speech, freedom of expression. So kung yung mga comment ninyo, comment nila ay yun ang kanilang pananaw, ay freedom yan. Karapatan po nila yan. Pero pagka nag-umpisa na sila na nang libel na sila, nang aaliputan na sila ng tao, mali na binibigay nilang news, hindi naman yun ang nangyari, ay kailangan na yung kalusin. Hindi na po dapat ganyan mangyari. Nalilito na po ang ating mamamayan. Doon po sa TRICOM hearing, inadmit po ni dating PCO Secretary Trixie Angeles na meron po silang inattendan na Chinese government sponsored na mga seminar para ho dito sa mga vloggers and online social media influencers. Paano ho ito magiging kumbaga delikado siguro, national security ba? Ito ano ho ba, paano papasok diyan ang NBI po sa pag-iimbestiga dito ho sa Chinese state-sponsored seminars na ito para particular na dito po sa usapin ng West Philippine Sea, no? Yes, umabot na rin po sa amin yung bagay na yan na nagkaroon nga ng seminar sila. Ang nagpa-seminar China. Ganun po. Tinitignan po namin yung mga bagay na yan kung paano namin pero ang bottom line po niyan ay yung pagmamahal natin sa sarili nating bayan. Hindi tayo magpa-impluwensya sa mga tinuturo sa atin ng mga banyaga, lalo pa na meron tayong alitan ngayon sa meron tayong controversy sa China.
mag-isip-isip po sila, maging makabayan po sila at proteksyonan naman nila ang ating bayan. Opo. Meron ba kayong time line hanggang kailan itong mga at least 20 vloggers na may enjoy pa nila yung account nila? Yes, sir. Inaasikaso po namin yan. Actually po, meron na request namin sa Facebook na ma-take down ng account. Yung sobra na yung kanilang mga yung ano nila pinapalabas nila doon sa account nila. But then mga talaga makikita mo mga malicious intent sa several accounts. Kaya nakakapagpahayag pa rin sila ng mga gusto nilang sabihin na lampas na sa parameter ng batas. Okay. Po, ang sabi rin ho sa interview naman with Attorney Conti, no mga EJK families and victims, sila ho daw ay magsasampa ng kaso, particular na doon sa mga vloggers, mga fake news peddlers, kasi nalalagay din sa alanganin ng kanila pong buhay dahil pinakita yung mga litrato nila na pag-alaman na kung sino yung mga identity nila. Kayo ho ba'y makikipagtulungan din kung sakasakali yung idulog sa inyo ito? Yes, opo. Naidulog na ba? Titignan po namin yung mga ganyang anggulo. Opo. Paano po yun, Director? Tinake down ng Facebook. They can create naman another account Ganun nga po. Ganyan nga po nangyayari. Kaya mahigpit po ang aming pag-aaral. Nakipag-meeting na po kami sa DICT, sa NPC. Oo nga, anong resulta po? Kung paano natin masasawata itong mga bagay na ito. Yung tinatawag natin na sabi nyo may 2 warrant of arrest kayo sa isang vlogger. Sa abroad. Nadagdagan pa ba yung mga warrant of arrest? Nagke-case build up pa po kami ngayon. Kung sakali, maaaring isubpina namin sila para makapagbigay sila ng kanilang panig, or we will file it directly sa DOJ. At bahala na ang fiscal na mag-imbestiga sa kanila. Sir, humihingi na ba kayo ng tulong din sa Interpol para po doon sa pakikipag-ugnayan, lalo na doon sa mga nakabase po sa abroad na nagpapakalat di mo na ng fake news? Alam nyo, sa bandang huli po yan Pagka yung nakapag-build up na kami ng case dito, nagkaroon na ng warrant dito, tsaka po lamang kami hihingi ng tulong sa Interpol. Pero ma'am, sir, marami pong klase ng notices. Ang didinig lang natin lagi yung red notice. Yung red notice po yung may warrant of arrest na humihingi kami ng tulong. Pero meron tayong blue notice, yellow notice. Yung bang pinapawatch na namin yung mga illegal activities nitong mga vloggers na ito, for example. Paano yung kaso sa kamera? Yung ilang vlogger doon umamin na fake news sila? Di ba? Tuloy ang kaso. Titingnan po natin kung anong... Di ba? Umaamin na sila magagawa natin doon. Pero ito naman, yung usapin po naman ng human rights violation, natatakot daw ang human rights din na department na parang ito yung mga organization, di ba, na baka masupil naman yung karapatan po na magpahayag ng freedom of expression. Ano po masasabi ninyo? Paulit-ulit ko pong sinasabi na binabalanse po namin. Nare-respeto po namin ako bilang dating hukom. Nare-respeto po natin yung freedom of speech and freedom of expression. But hindi po absolute yan. Meron po yung limitation. At dapat maintindihan ng ating Human Rights Commission na between karapatan ng mas nakararami versus sa karapatan nitong mga lumalabag sa batas, kumiling naman tayo doon sa karapatan ng mas nakararami. Director, kung nyari napunta sa akin yung fake news na tapos nag-like ako at share ko, may pananagutan ba ako ron? Para malinaw lang. Yan po ay pinag-aaralan naming mabuti. Katulad ko po, sir, nakakakuha ako ng mga fake news. I-share ko agad. Alam ko na fake news yun. I-share ko agad sa aking
chief ng crime sa cybercrime unit, Oo. i-share ko po sa ibang agents ko dito, i-share ko po sa pamilya ko, nasasabihin ko sa kanila na yan ay mga fake news, wag niyong papakinggan yan, wag kayong sasagot. Oh. Kung titignan mo yung account na yun, nakashare na ako. Di kawawa naman din ako. Kaya pinag-aaralan po namin mabuti yan. Alright. Sineshare mo pero pinapaliwanag mo na fake yun. Opo, Iba naman sir. yun. Okay. Yung Sir, opo. update naman doon po sa hinuli na, no? Dito po sa Cebu na nagpakalat ng fake news, na sinasabing di umano, sabi niya, 'di ba, na legal na daw ang droga, sabi ni Pangulong Bongbong. Ano na ho ang update natin sa kanya? Yes, napailan na po namin siya ng violation ng Article 154 ng Revised Penal Code, illegal publication, unlawful use of publication. Tapos pina-interview namin siya sa media at umamin siya, umiiyak pa na nagawa niya lamang yun para kumita ng pera at inamin niya rin na kumikita siya doon depende sa views. So tinitignan din namin yung angulo ng tax evasion. Nagbabayad ka ba ng tax dyan sa mga kinita mo? Okay. Ayun po, marami po ganun po. Napanood nyo na siguro si Tita Mel. Na bago yung sinasabi niya, sabi mga ini-edit, nakauwi na raw si Pangulong, talagang kinalat nila wala namang ganung balita si Tita Mel. Para hindi fake, Director, hindi fake, ano? Grabe medyo yun. Isa rin. Teka muna, mapansin ko lang, may nabanggit ka sa amin ni Connie mga last week na may isa kang vlogger na nakabase sa Amerika na may 2 warrant of arrest. Opo. Yung ba'y nakita nyo rin sa dihik na nag-ahamon pa na hulihin siya? Opo. Siya yun? Miski nga ngayong araw, meron na naman, pinagmumura ko Pero hindi ko na iniintindi. Okay. Alam nyo, isang bagay na para masawata yan, yung wag mong intindihin siya. At kasi pagka binanatang ka niya at nasaktan ka, tuwan-tuwa yan. Dadami ang views, sumagot ka, dadami ang views niya. Pero hindi dapat may harapin. Pero dapat walang may harapin. nag-i-exist na ganyan tao. Maano rin yan at bumababa ang kanyang mga views. Okay. Pero dapat din, hindi rin pabayaan, dapat may haraping kaso rin. Hindi ba kung talagang lalabag naman niya yung karapatang pantao ng iba, hindi ba? Lalo na, kanyari, sa inyo po, tuloy ang kaso, syempre nito ho, may warrant of arrest na sabi nyo nga. Apo. Pwede ba humingi ng tulong sa Interpol, yung warrant of arrest natin? Ano pala, alam na natin kung nasaan. Oo, titignan pa po natin na dadating tayo sa bagay na yan. Sir, alam ko hindi nyo naman pwedeng banggitin yung mga pangalan ng nasa listahan ninyo na 20 vloggers. Pero ilan po doon, sabihin na lang natin ang nasa abroad at ilan po yung nandito? Karamihan po nandito. Karamihan po nandito. At pati yung meron tayong inimbestigahan na kasama natin legitimate na media man, pero lumalampas na siya sa parameter. Iniimbestigahan po natin yan. Hindi lamang po vlogger, kundi kasamahan natin mismo sa industriya. Ganun po. Lalaki o babae? Pareho. Ilan to? Ilan po Hindi, ito? Dalawa. Teka, paano yung parameters na lumalagpas na? Anong content? Ay, yung nagke-create na sila ng disturbance, nag-aangkit na sila na ang tao ay mag-commit ng sedition. Ganun po. Okay. Lampas na ho, hindi na po yung komentaryo lamang. Kung katulad po, ilambawa, Igan, sinabi mo, ay mali naman si director diyan, dapat ganito, dapat ganito. Okay lang po yun, komentaryo niyo yun. Yun ang inyong naiisip na tama. Pero yung humantong na sa pinagmumura nyo na ako at kung ano-ano nang pinagsasasabi nyo sa akin, lampas na po yun sa parameter ng batas. Meron din bang mga tinitignan kayo? Masyado ng personal. Oo, hindi lang kasi minsan personal. Yung sa national security, katulad na nabanggit ko kanina, yung sa West Philippine Sea po, yung mga pagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol doon. Mas mabigat ba ang magiging kaso ng ilan kesa doon sa mga iba pa hong nabanggit po ninyong mga vloggers or sabihin na natin meron kayong dalawa pa sa mainstream media? Tama po kayo. Alam nyo yung mga kaso maliliit lang actually. Libel, maliit lang ang nakaso yan. Unjust vexation, maliit na kaso lang yan.
illegal use, unlawful use of publication. Maliit na kaso lang yan. Pero ginamit yan sa pamamagitan ng ating cyber, ng cyber, tumataas po 1 degree higher. No? Kaya yung cybercrime law natin, actually, nag-aggravate yan nung maliit na ginawa mong kasalanan. Ganun po yun. Okay, nabanggit mo kanina iba't ibang notice, pahabol ko na lang, may ginagamit din sa social media, nababasa ko rin, kinakalat. Magkaiba ba yung red notice, notice of diffusion ba yun? Yung notice of diffusion na malapit na po yun sa red notice. So halos wala rin pinagkaiba. Po yun, opo. Wala rin pinagkaiba. Kasi sila mag-i-implement din NBI. Yes, diba? Ay, Director, maraming salamat Thank you, sir. po sa oras. Salamat, Igan. Ma'am, salamat po sa inyo. Salamat din po sa inyong Hilingan, walang pinoprotektahan.